Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Tayo muling nagkakatipon-tipon upang sama-samang purihin at pasalamatan ating Panginoon sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya nga upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ating alalahanin muna ang mga nagawa nating kasalanan. Pagsisihan natin ang temtim sa ating mga puso at ating hingi ng awa at patawad sa Kanya. May kababaang loob, sabay-sabay nating aminin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Inarangan
Manalangin tayo. Muli po nating pag-isahin, sabay-sabay nating itaas sa Panginoon ang ating mga papuri at pasasalamat, laki pang ating mga personal na intensyon, ang mga intensyon ng ating mga sponsors, ng lahat ng mga nag-alay ng pamisa, ang mga intensyon ng mga taong humihingi ng ating mga panalangin, lalo tigit ang mga taong may karamdaman, ang malalubhang sakit katulad ng kanser at iba pa para sa kanilang pagaling, mga taong labis na nahirapan, sanhi ng mga iba't ibang problema o pasanin sa buhay para sa kanilang katatagan. Ipanalangin din po natin ang lahat ng mga taong patuloy na tumutulong at nagbibigay sa ating simbahan para sa lalong pagpalain. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. At ipanalangin po natin ang kapayapaang walang hanggan ng lahat ng mga pumanaw. Ama naming makapangyarihan, ipagkalobong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Soponias. Hanapin ninyo ang puon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran, at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni Mandara Yaman. Unlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Ay,
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katatayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit pinili ng Diyos ang sa paligay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong. At ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito, upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipaglalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Magsitayo ang lahat bilang pagbunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Magdiwang kayo at magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig, dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiyo po ang lahat. Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang buhay din po. Batiin natin ang ating kalapit ng magandang buhay para naman tayong lahat ay talagang maging maganda ang buhay. Ayan. Meron po tayong kasabihan na ganito ang sinasabi.
ang puno daw pong hitik sa bunga ay ano? Binabato. Laging ganyan na sinasabi natin, pero iba po ito. Ang punong hitik sa bunga ay siyang laging nakayuko. Anong ibig sabihin? Kapag marami ang bunga, mas mababa ang yuko. Tingnan po ninyo ang halimbawa ng isang uhay ng palay. Di po ba? Kapag marami itong bunga o maraming bunga ang palay, ang uhay ay yukong-yuko, halos nakalapat na sa lupa. At yun daw dapat po ang ating dapat gayahin. Kapag tayo maraming biyayang tinatanggap mula sa Diyos, dapat daw lagi tayong mas maging mapagpakumbaba. Amen? Tatandaan po natin yan. Ano ho? Kasi may mga tao na kapag maraming biyaya sa buhay, sa halip na maging mapagpakumbaba at mapagbigay, ay nagiging mapagmataas at madamot. Tunay, hindi. Kayo na rin po ang nagsabi. Ano ho? Sa Ebanghelyo po narinig natin, si Jesus ay nagturo tungkol sa tinatawag nating Beatitudes o yung mga pagpapala. Ang mga Beatitudes po ay hindi listahan ng malalakas, kundi ito listahan ng mga taong sa mata ng Diyos o sa mata ng mundo ay mahihina, mahihirap, yung mga nagdadalamhati, yung mga amo, yung mga mahabagin, yung mga inuusig. Pero sa mata po ng Diyos, sila ang tunay na pinagpala. Sila ang tunay na mapapalad. Kaya nga po kung ating susuriin ang Ebanghelyo ngayon, parang masasabi nating baligtad yata. Parang binaligtad ni Jesus ang mundo. Kasi ang sabi niya, mapalad ang mahirap. Mapalad ang mga umiiyak. Mapalad ang mga inuusig, etc., etc. Paano magiging mapalad ang mahirap? Siguro itatanong natin, ano ho? Paano magiging mapalad ang inuusig? Inuusig ka na nga eh. Paano magiging mapalad yung mga taong umiiyak o mga nagdadalamhati? Sige nga, sabihin niyo sa akin, paano magiging mapalad ang mga taong ganon? Parang gusto natin sabihin kay Lord, Lord, sure ka ba dyan sa sinasabi mo? Talaga bang mapalad ang mga taong ganon? Mga minamahal kong kapatid, minsan o malimit, gusto natin ang blessing na walang paghihirap. Pero ang turo po ni Jesus ay ganito, may blessing kahit sa gitna ng hirap. Amen? Sapagkat sabi nga po, sa likod ng krus, laging may pagpapala. In every cross, there is always a blessing. Ngayon po ay pagnalaya natin ang isa sa mga Beatitudes na sinasabi dito sa Ebanghelyo na itinuro ni Jesus, yung tungkol sa pagpapakababa. At yun din po yung tema ng ating pagdiriwang ngayon. Bakit daw mapapalad ang mga taong may mababang kalooban? Una, ang mapagpakumbaba ay hindi mahina. Siya ay malakas sa Diyos. Tandaan po natin yan. Ang mga taong may kababaang loob ay hindi mahina. Sila po ang malakas sa Diyos. Sabi ni Jesus, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang langit, ang kaharian ng Diyos. Sino sa inyo ang gustong maging tagapagmana ng langit? Taas nga ang kamay. Ayan. Yung hindi tumaas ang kamay, sila'y mayayabang. Ayaw nila ng langit. Sa mundo ngayon, ang bida ay palaging maangas. Yung mayayabang, yung laging palaban. No? Pero sa kaharian ng Diyos, ang bida ay ang mga taong marunong magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi pagpapababa ng sarili dahil wala kang halaga. Manapay ito ay pagkilala na lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Yun po ang ating tatandaan lagi. Ano? Ang pagpapakababa ay hindi dahil mababa ang tingin mo sa iyong sarili, kundi ito'y pagkilala na ang lahat ng meron ka sa buhay nito ay galing sa Diyos, hindi sa iyong sariling kakayahan. Kapag daw po ang tao'y mapagpakumbaba,
Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ka madaling masaktan o hindi madaling masaktan ang iyong pride. Di ba? Kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba, hindi ka madaling makipag-away kasi mababa ang kalooban mo. Kapag ang tao ay mapagpakumbaba, hindi ka kailangan laging maging tama. Kapag daw po ang tao ay mapagpakumbaba, mas may espasyo ang Diyos sa puso niya. Ang pusong puno ng sarili ay walang puwang para sa Diyos. Pero ang pusong mapagpakumbaba ay tahanan ng kanyang biyaya. Amen? Pangalawa daw po, ang mga pinangako ng Diyos ay hindi para sa mga mayayabang, kundi sa mapagpakumbaba. Ayan. Para po sa mga mayayabang, ito po ay patama sa atin. Ang mga pinangako ng Diyos ay hindi para sa mga mayayabang, kundi sa mapagpakumbaba. Pansinin po natin ang sinabi sa Ebanghelyo. Sabi doon, sa mga taong dukha sa Espiritu, sa kanila ang kaharian ng langit. Di ba? Sa mga taong nagdadalamhati, sila ay aaliwin. Sa mga taong maamo at mapagpakumbaba, mamanahin nila ang langit. Sa mga taong mahabagin, sila rin ay kahahabagan. At sa mga taong may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Gusto niyo bang makita ang Diyos? Ngayon na? Hindi po sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na mapapalad ang mga taong may maraming pera. Hindi niya sinabing mapapalad ang mga taong pinakasikat o makasikat. Hindi niya sinabing mapapalad ang mga taong may matataas na posisyon. Ang sabi niya, mapapalad ang may pusong marunong yumuko. Bakit? Dahil ang mapagpakumbaba ay marunong umasa sa Diyos. At ang taong umaasa lagi sa Diyos, hindi niya binibigo. Amen? Kaya po tayo laging umasa sa Diyos. Huwag sa ating kakayahan, huwag sa ating katalinuhan, huwag sa ating mga kayamanan, kundi sa Diyos lamang para tayo hindi niya biguin. Pangatlo, ang kababaang loob ang daan patungo sa tunay na kaligayahan. Katulad po ng nasabi ko kanina, ang Beatitudes ay parang baliktad na mundo. Bakit? Sa mundo kasi, happy ka kapag nanalo ka. Pero kay Jesus, happy ka kapag marunong kang magtiwala sa Diyos kahit talo ka sa paningin ng iba. Ang kaligayahang ipinapangako ni Jesus ay hindi nakadepende sa sitwasyon kundi sa ating relasyon sa Diyos. Ang mapagpakumbaba, laging marunong humingi ng tawad. Ang mapagpakumbaba, marunong ding magpatawad. Ang mapagpakumbaba, marunong tumanggap ng pagkakamali o pagkukulang. At marunong magsabi, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. At doon pumapasok ang himala. Kapag bumaba ka, iaangat ka ng Diyos. Pinsan po may nagtanong sa akin, Father, paano ko po ba malalaman kung ako'y mapagpakumbaba na? Paano nga ba? Sagutin niyo nga ako. Paano niyo malalaman ng isang tao ay mapagpakumbaba? Ang sagot ko sa kanya, kapag sinabihan ka na mali ka at hindi ka nagalit, may pag-asa kang maging mapagpakumbaba. O kaya naman, kapag biniro ka at hindi mo nagustuhan, hindi ka magle-left the group. Yun daw po ang mga sinyales ng taong mapagpakumbaba. Mga kapatid, ang Beatitudes ay paanyaya ni Jesus sa ibang klase ng pamumuhay. Pamumuhay na hindi umiikot sa ego, kundi sa Diyos. Ang mundo ay para sa maingay, pero ang mga pangako ng Diyos ay para sa mga taong marunong yumuko. Lagi po nating tatandaan ito. Kung tayo'y nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, ang mga pangako ng Diyos ay siyang magtataas sa atin.
Amen? Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay at malakas po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at hindi nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinarangarangan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Itinataas ng Diyos ang mga nalulugmok. Lubos ang pananalig natin sa tulong ng mawaing Ama, kaya ihayag natin ngayon ang mga panalangin bumubukal sa ating puso. Ang atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang simbahang pandaigdig ay maging sakramento ng habag ng Diyos, habag na sinasakluluhan ng mga kinalimutan at pinabayaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga lider ng mga bansa ay mauhaws at magutom sa katwiran, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga walang trabaho at hanap buhay ay makatagpo ng empleyong angkop at sapat para sa mga pangangailangan nila sa bawat araw. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga nasa posisyon ng impluensya at kapangyarihan ay maging kasangkapan ng Diyos sa pagkilos alang-alang sa kapakanan ng mga kapuspalad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at mga tagapagtaguyod ng responsableng mass media at Bulletin Lucentino at ng programa ng Balikhandog ay patnubayan ng Espiritu Santo sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Upang ang mga yumaong kasapi ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa daigdig na ito ay makihati sa mga bunga ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Ipanalangin po natin ang bawat isa na naririto ngayon, gayon din ang lahat ng ating mga mahal sa buhay saan man sila naroroon. Kasama rin natin sa ating mga panalangin ang mga taong laging tumutulong sa ating parokya. Nawa tayong lahat ay patuloy na pagpalain ng Diyos, gabayan sa araw-araw, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Nawa tayong lahat ay patuloy na iligtas ng Panginoon, natigit sa mga bagyong nakaamba sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Pebrero, lalo tigit ngayong araw na ito, na si Jethro Aliadel. Naway patuloy silang pagpalain ng Diyos ng mabuting kalusugan, kaligtasan at mahabang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Ipanalangin po natin ang lahat
ng namayapa para sa kanilang kapayapaang walang hanggan, lalo tigit si Leonila Pingo na ngayon ginugunita ang araw ng pagpanaw. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayang hinirang. Dakilang Ama, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa mundo. Ang tugon namin sa iyong salita na may maging malalim at wagas, nang sa gayoy may pakilala namin siya sa lahat ng tao. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat at ihanda natin ang pag-aalay. Paspasahan ang lahat ng sa pag-alay, ipagkaloob mo lagi ang kahilingan ng kanilang mga puso. Lagi po silang ingatan, dahil sa kapangmakan na pangkatawan at pangkaluluwa, at pagpalain, bigyan ng mga biyaya sa araw-araw. Hinihiling po namin ito sa iyong mga sa pamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat. Amen. Maraming salamat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay ng ayaming inihahanda, sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala, upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa
mula sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Melray na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang sambayan lang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, muli taas natin ang lahat ng ito. Laki pang ating mga personal na kahilingan, ating awitin ng buong time team, ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na iyong bigay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Mangyaring pumunta sa harap ng altar ang lahat ng nagdiriwang ng araw ng kanilang kapanganakan, mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal sa simbahan, mga pupunta sa ibang bansa, mga kukuha ng pagsusulit, board exam, at lahat ng mga may dalang religious articles para sa pagbabasbas. Birthday? Birthday? Walang anniversary? Anniversary? Birthday? Ayun po, may anniversary ay magharap at maghawak ang kamay.
walang may anniversary. Kayo? O, magharap kayo. Maghawak ang kamay. Magtitigan. Ama naming mapagmahal sa iyo, nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling po naming basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa iba't ibang pagsusulit. Pagkalooban mo po sila ng mas mahaba at makabuluhang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kalikasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin po ang kanilang mga gawain at adhikain upang ang mga ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin po ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kawanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. O, hawak ang kamay. Peace. Yeah. Happy birthday po and happy anniversary. Tayo po ay gumawa ng hanay sa gitna para sa paghulog ng tulong para sa patuloy na pagpapagawa ng mga proyekto ng ating simbahan. Thank you, baby. Meron pa. Toy. Salamat po sa lahat ng nagpagbigay, lalo sa mga bata. Ayan. Palakpakan po natin sila. Atin din po pasalamatan ang ating mga sponsors na si Ramil and Lala Quinto and family, Bawasi, Buboy and Maricel Linga and family. Maraming salamat po sa kanila. Palakpakan po natin sila lahat. Ilang mga paalala lamang po, napansin ko kanina na kapag tayo nagkukumunyon ay meron pa rin mga ilan na hindi marunong magkumunyon. So paalala po, may dalawang paraan ang pagtanggap ng kumunyon. Una ay sa bibig. So yung tatanggap sa bibig, ang kamay po ay nakatikom na pandasal. At pag sinabi na magpapakumunyon na katawan ni Kristo, ilalabas po ang dila. Okay? Hindi, pagkasagot ng amen, ay lalabas ang dila. Okay? Hindi yung pagkasagot ng amen ay, hindi naman nakalabas ang dila, di mahirap po, baka makagat nyo pa yung magpapakumunyon. Okay? So, pag sa bibig, sasagot katawan ni Kristo, sasagot ng amen, saka ilalabas ang dila. Ang ikalawang paraan, pagtanggap sa kamay. So yun po mga bata, ina-encourage ko na huwag nang tumanggap sa kamay, sa bibig na lang. Ano po? Sa bibig na lang. Tapos, pagkatanggap niyo sa kamay, yun pong kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Pagkatanggap ninyo, pagkalagay sa palad sa kaliwang kamay, nung nagpapakumunyon, side step. Okay? It's either sa kanan, kung kayo naririto, kung naririto naman kayo ay sa kaliwa. Kaya saka po isusubok. Wag na wag ninyong dadalhin ang komunyon o isusubo habang kayo naglalakad. Titigil muna side step bago isubo at wag na wag dadalhin sa inyong upuan o kaya saka doon isusubo. Okay? Meron pong mga ganon. Bilisan. Pag alis, punta sa upuan, minsan din na sinusubo at ipinapakain sa manok para daw manalo. May ganon po. May ganon.
Pagkatanggap niyo sa kamay, side step. Huwag namang pagkatanggap sa kamay, doon mismo isusubo habang nakapila ka pa. Hindi po ganon. Ano ho? Basta pagkatanggap, pagkamay ang inyong gagamitin, side step, saka po doon isusubo. Okay? Yung mga bata, sa bibig na lamang po tatanggap ng banal na komunyon. Doon po sa mga tumatanggap sa kamay ng banal na komunyon, makikita niyo minsan may mga particles na maliliit. Yun po ay kukunin ninyo, isasaidin niyo, huwag niyo itatapon. Kung napapansin niyo po, pag kami naglilinis pagkatapos ng komunyon dito, may mga mumo ng ostya, yun po ay aming dinadampot at aming sinusubo. Kasi po yun po ay bahagi ng katawan at dugo ni Kristo. Dapat ay naroon yung ating utmost respect para sa katawan at dugo ni Kristo. Okay? So sana po ay sa susunod, wala nang hindi marunong magkomunyon. Dapat lahat marunong na magkomunyon. Ano ho? Kaya papaulit-ulitin po natin ang bagay na ito at ang kahalagahan ng pagrespeto sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtanggap ng banal na komunyon. Okay? Bukas po, Lunes, ay kapestahan ng Presentation of the Lord. At may misa po bukas ang hapon alas 5 at mayroong pagbabasbas ng mga kandila. Kaya po sa inyong pagsimba bukas, magdadala ng mga kandila na babasbasan. At sa Martes po ay Pesta ni San Blas Pascual, ang patron ng mga may sakit sa lalamunan at ang patron ng mga matatabil ang dila. Para po sa lahat na may sakit sa lalamunan, kayo po ay sumimba rin sa Martes para mabasbasan ang inyong lalamunan para po hindi magkasakit. Okay? So yun po, bukas may misa na alas 5 ng hapon at sa Martes alas 5 din po ng hapon may pagbabasbas sa lalamunan. Sa noon pong Biyernes, nagkaroon kami ng meeting with the bishop. At ang ating pong simbahan, mapalad tayo, at ang ating simbahan ay napili bilang isa sa mga historical pilgrim site for being the oldest town in Quezon. Kaya ngayon pong buong taon ng 2026, sa pagdiriwang natin ng 75th anniversary ng ating diocese, I expect na may mga taong pupunta rito para maging pilgrims. Kaya nga po, pinahanda tayo ng obispo na sa pamagitan ng pag-create ng mga iba't ibang ad hoc committees na tinatawag natin in general na Welcome Cultural Committee. Kaya po, kaugnay nito, ngayon darating na Miyerkules, February 4, pagkatapos ng alas 5 misa, ay magkaroon ng pagpupulong ang mga officers ng PPC, PISEA at STMSK. Mga officers lang po, para po sa ating gagawing Welcome Cultural Committee. Ito pong Welcome Cultural Committee ay binubuo ng mga usherettes, yung tatanggap sa mga bisita, ang pilgrims, yung Speakers Bureau, yung magpapaliwanag ng kasaysayan ng ating bayan at ng ating simbahan, at magkakaroon din po tayo ng mini exhibit room. Yun pong gagawin natin yung Gallery of Saints, kung saan doon nakapahiyas yung mga luma na picture ng simbahan hanggang sa kasalukuyan. So, dun po sa may mga lumang pictures ng ating simbahan, latigit yung kaluma-lumaan, ay pakisend naman po sa akin o kay Brother Henry para po maating maipaprint. Kasama po yan sa ating magiging exhibit. Doon sa munisipyo, tanda ko nung mag-bless ako noong museum, may mga nakita akong picture doon ng ating lumang simbahan. At kung kayo meron pong personal o hawak-hawak, pakishare naman po sa amin. At ito po ay magiging bahagi ng ating mini exhibit para sa ating simbahan bilang isang historical pilgrim site. Okay? So, yun po ang mga napag-usapan namin at marami pang gagawin. Bago ang deadline ay bago mag-Holy Week, dapat okay na lahat kasi during Lenten season, kasi nga po marami ng magiging pilgrims ngayong darating na Lenten season. Okay? Ang atin pong Ash Wednesday ay February 18. Ang mga misa po natin ay meron sa umaga ng alas 6 at meron sa hapon ng alas 5.
Maaga po ngayon ang Lenten season. Ang ating Holy Week po ay March 29 hanggang April 5. No, maagap. Kaya po dapat tayo ay naghahanda na para sa panahon ng Kwaresma. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat nga po pala sa mga nag-donate ng ating dalawang santo na nasa itaas na, katabi na ni San Pedro, yung si San Roque at San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista po ang unang Franciscan missionary na nakarating dito sa ating lugar na siyang nagbuo ng nagbahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya po siya nandoon kasama ni San Pedro na ating patron at si San Roque naman kaya nandoon din po dahil siya yung anak na parokya ng ating paris doon sa Panaon. Ano ho? Kaya yung tatlong yon ang ating magiging tagapagtanggol dito sa bayan ng Unisan. No? Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa.